Good morning, everyone. This is greetings from the Heart Center of the Philippines. We're inside of my father's hospital bed. And yeah, it's straight from the heart, from the Philippine Heart Center. But my mother is here too. And my father is just finishing up breakfast. So I think parang gusto ko lang itanungin si tatay. Kung tatay, ano ba yung naramdaman nyo nung bago kayo maoperahan ng angioplasty? Ay nako, lagi ko nang hinahabol ang hininga at gustong-gusto nang umalis. Sense of humor yun. Lagi hinahabol ang hininga, gusto-gusto umalis. Gustong-gusto nang umalis eh. Iiwanan ako eh. Oh, tapos? Okay. Papalagot-lagot na. Ayun. Sabi ko, dalhin ako ninyo sa heart center. Baka doon eh pwedeng malunasan. Unay Diyos. Unay Diyos. Unay Diyos. Unay Diyos, sabi ni tatay. Oh, tapos? Yun, nag-apurahan agad sila. Nag-usap ang magkakapatid. Di kalampas ang mahal na araw, pinasya ng ako'y dalhin doon para operahan. No, angioplasty. Kaya ngayon nga, makadalawang araw ang lumipas eh, nung ako'y ma-angioplasty. Isang araw pa lang pala. Alwa ng hininga ko, nakakatawa na ng minsan nagbibiro pa. Masaya na ako. Wala na yung nakabara sa dibdib ko. Ayan. Alwa ng huminga. Oh, swerte nga namin. Tapos yung kwento namin dito, kahapon meron kaming ka-roommate din sa semi-private bedroom. Bata pa siya, 61 years old, no? Tatay? 61 years old. May na siya, meron na ding block ng artery. So, ang message namin, si tatay, 85 years old, na napakaswerte namin at nakaabot siya ng 85 years old. So, tatay, anong message niyo sa mga ibang tao? But, sa palagay niyo ba, naagapan pa yan? Kung nagsabi kayo sa amin na nagsisikip ang hininga niyo, o nagpadala kayo sa ospital, ano ba yung stumbling block niyo? Kailan niyo ba naramdaman pala yung inyong sakit sa yung paghirap ng paghinga nyo? Dalawang linggo pala ang nakakalipas dahil inatake ko ng ubo. Ako, magdamag dalawang gabing hindi ako makatulog, ubo ng ubo, wala naman lumalabas. Dinanghina ko na ng hina. Yun. Kaya nung hirap na ako ang nabukas ko sa aking bibig dalhin ako ninyo sa heart center. Baka ako doon malulunasan. Ayun. Tinakbo agad ako ng manugang. Magkasawa ni Aida. Yan, dinala ko dito na. Pagdating dito Dating ikit. Noong pang isang linggo yun Hindi pa naman. Isa masama tayo. Tama, tapos. Dito na. Di, yun na nga, yung angioplasty mo na. Angiogram. Yun. Nakitang 5 artery daw ang barado na sa puso ko kaya ako'y nahihirapan ng huminga. Yun. Pinag-usapan ng magkakapatid na magtulong-tulong para maibalik uli ako dito para malis yung bara. Yung angioplasty ang gagawin. Kaya yun, awa naman ng Diyos successful yung kanilang operasyon. So, kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at sa aking mga anak at sa aking asawa na lagi na sumusubaybay sa akin. Naku, swerte naman, inay. Ako'y tagakain lang itong mga labig sa pagkain. So, tatay, ano naramdaman nyo nung nag-decide sa inyo na sasama siya sa atin? Masaya. Masaya? Nung sabi niya na sana hindi siya sasama. Nalungkot na ako. Nalungkot na kayo. Inatake na ng sa So, inay, kayo naman, kumusta naman at kayo napasama dito? Ano sa palagay niyo namang masasabi niyo? Bilang kabiyak, kinasal naman siyempre, kailangan ako'y narito kahit walang Ito, kaya itong kanyang tirang itlog, kinakain ko para bumata, magsimula uli sa sisiw. Baka babata-bata pa.
So At yung, saka magsisilibra kami ng the fourth wedding in this next month, 25 ng May. aba, We celebrate our fourth ayan. wedding. Ilan, inay? Ilan taon? 60 ba? 60. Imagine 60. that. Ayan. Ayan. 60 So, years wedding. From stay, 19, second, 25, third, 50 years, and now 60 years this coming next month, 25. my ng God, congratulations, inay, tatay. Naunahan ako, sasabihin ko sana yan eh. Actually, ang kwento niyan, kami nung asawa ko, nag-celebrate din kami ng 27th anniversary last 2 weeks ago. Opo. Tapos pupunta kami ng Vegas kasi may nag-imbita sa aming kaibigan. Punta tayo sa Vegas, meron ng room doon. Doon sana namin celebrate yung 27th anniversary namin. Tapos at the same time, naka-receive ako nung the following day yung flight namin early morning. At the same time, narinig ko sa Facebook, nag-message yung kapatid ko, ano daw, si tatay, masama ang pakiramdam, sinugod na sa heart center. So, nag-decide na ako, what's most important to me? Yeah, I love my husband. Pwede rin ako mag-celebrate. Pero sabi ko, paano ko makapag-celebrate where, in fact, my father was in the emergency room sa Philippines. So, what's most important? Sabi ko, gusto kong umuwi sa Philippines. So, buti na lang, they went ahead with the angiogram and then it turned out, well, yun nga, nakita na 5 blocks. So yun, nag-decide na ako na, okay, I will be there during the angioplasty. Although, andito pa lang ako nung April 4th. Just 3 weeks ago, I was here in Manila for other business trip. And now, sabi ko, kung angioplasty si tatay, nadinig namin yung sinabi ng doktor na walang kasiguraduhan. Siyempre, 85 years old si tatay, pero kailangan go ahead pa rin yung angioplasty kahit medyo mahal ang babayaran, wala kaming PhilHealth. So, sige na, kami mga kapatid, nag-usap-usap. Eto, natuloy yung angioplasty, tsaka talagang it's worth it. So, what's most important is the family togetherness, tsaka magsuportahan ang mga pamilya kung sa hirap at ginhawa magkakasama. Inay, dapat, tama? Yes. Ayan. So, ang ganda-ganda naman dito, nagkwentuhan kami, si tatay, soon na natapos na yung angioplasty, magaling na siya, kagabi, ang dami-dami ng kwento ni tatay. So, ang dami kong nalaman tungkol sa buhay ng tatay na hindi ko pa alam noon, hindi ko narinig. Na, konti-konti lang nadidinig ko, ang dami kong nalaman. So, stay tuned for the next episode. Off ko muna ha, stay tuned, we love you all. I hope we become of service to you, nakaserve kami sa mga kwento ng family. Kwento-kwentuhan lang to, kapamilya. So, stay tuned sa next episode. 60th anniversary ni tatay. Imagine, talagang mabuti, okay pa yung heart ni tatay ngayon. We love you all. Stay tuned.